Sa aking mga kababayang Antipoleño, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mayor Nireleble ay muling kumakatok sa inyo ng pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayang Antipolo. Ang ating pong lungsod na Antipolo ay naharap ngayon sa isang pagsubok sapagkat ang lumalaban po sa akin sa pagkaalkalde sa darating na halalan ay hindi taga-Antipolo. Walang kapamilyang naninirahan sa Antipolo at hindi pa bumoboto sa Antipolo kailanman. Dahil sa aking pagmamahal sa lungsod ng Antipolo at sa aking mga kababayan, ay kailangan kong tumakbong muli upang ipagpatuloy ko ang panunungkulang ipinagkatiwala sa akin para sa patuloy na kaunlaran ng ating bayan. Alam ko po na ang lumalaban sa akin ay mas masalapi at mas makapangyarihan. Subalit naninindigan po ako dahil ayaw ko pong tayo ay pasukin ng isang tao na kailanman ay hindi naninirahan at hindi namumuhay sa Antipolo at higit sa lahat ay pasukin po tayo ng dinastiya. Sa aking pag-aaral, nakita ko na sa lahat ng bayan dito sa Lawigan ng Rizal, ang Antipolo ang pinakamaunlad. At ito ay dahil sa magagaling na taga-Antipolo na naunang namuno sa atin. Hindi po natin kailangan ng isang hindi naninirahan sa Antipolo upang tayo ay pamunuan at nangangakong paunlarin ang ating bayan. Ang kanila pong bayang Binangonan na pinamumunuan nila na mahigit na 40 taon ay hindi umuunlad. Maging ang lalawigan ng Rizal na dati ay pinakamaunlad sa buong Pilipinas na pinamumunuan nila na mahigit 20 taon ay napag-iwanan na rin. Wala pa po silang napapatunayan sa Antipolo maliban sa covered courts, arko at waiting sheds na may nababasa na kanilang mga pangalan. Kaya nga po bago nila paunlarin ang Antipolo, paunlarin muna nila ang Binangonan na kanilang pinanggalingan. Napatunayan ko na po dito sa Antipolo na ang isang anak na mahirap ay maaaring mamuno basta't may angking talino, puso at damdamin na maglilingkod sa bayan. Kung magkakamali po tayo sa pagpili sa darating na halalan, papasok na po ang kinatatakutan nating dinastiya na pipigil sa ating kaunlaran at magwawakas sa pangarap ng ating mga kabataan na mamuno sa ating sariling bayan. Alam po natin na magpapalitan na lamang sila sa posisyon gaya ng ginagawa nila sa Binangonan at Lalawigan ng Rizal. Kaya sa aking mga minamahal na kababayan, huwag sana po tayong pasisilaw sa ningning ng salapi at maniniwala sa kanilang mga pangako. Magkaisa po tayong manindigan upang huwag tayong pasukin ng mga gahaman sa kapangyarihan at higit sa lahat sa dinastiya. Huwag tayong papayag na tayo ay maging dayuhan sa ating sariling bayan. Naniniwala po ako sa gabay ng ating mahal na ina ng kapayapaan, mabuting paglalakbay, at sa tulong ng ating poong may kapal, atin ang tagumpay sa Mayo 13. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng poong may kapal. Sa ating mga kababayang Antipoleño, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mayor Nireleble ay muling kumakatok sa inyo ng pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayang Antipolo. Ang paglilingkod sa bayan at sa minamahal na mamamayan ang aking nakamulatan. Kung kaya naman ang nais kong ibahagi ang aking kaalaman upang magserbisyo at maglingkod ng tapat, malinis at may paninindigan. Ako po si Engineer Romel Sierra para sa patuloy na pag-unlad at pag-asenso ng lungsod ng Antipolo. Bilang isang kabataan na nagnanais maglingkod sa ating bayan, nararapat lamang na bigyan ng wasto at sapat na edukasyon ang mga kabataan. Sapagkat ang maayos at aral na kabataan ang magtataguyod sa isang maayos na lungsod. Ako po si Jay Tapales, ang edukasyon ng kabataan tungo sa kaunlaran ang aking pahahalagahan. Naniniwala akong hindi masusukat ang anumang bagay ng paglilingkod sa bayan. Wala itong pinipiling oras o panahon upang makapagbigay ng kaukulang tulong sa mamamayan. Kasama po ang inyong lingkod sa pagtataguyod na maayos na lungsod. All is done kay Pablo Oldan. Urbanisasyon ang susi sa kaunlaran ng Antipolo.
Kaya naman, programang palupa at agrikultura ang tututukan ko. Maayos na tirahan at kasiguruhang pangkabuhayan. Ako po si Prudencio Uding Aquino. Programa sa palupa ang isasagawa. Kaakibat ng paglago ng kabuhayan at pag-unlad ng pamumuhay na hatid ng asensadong pamayanan. Ang pagtaas ng banta sa seguridad, kaya naman ito ang aking tututukan at babantayan. Ang inyong lingkod, Philip Pimentel, para sa maayos at mapayapang kapaligiran. Kung may Pimentel sa Senado, maglagay ng Pimentel sa Konseho. Makadiyos at makataong pamumuno ang nais kong hihatid sa mamayan at sa bayan. Sisiguraduhin kong walang sagabal ang paghatid ng komprehensibong programa, pangkalusugan at serbisyong publiko. Kap, Hill, Bro Idol, Tuyay, para sa malusog na pamumuhay. Uragon po ini. Wish na mula sa mamamayan, hatid ay pagawaing bayan. Blessing sa Antipolo, edad at trabaho para sa Antipolo. Lahat ng ito ay angad kong mayatid sa inyo. Ako po, si Juanito Dudok Lawis, katapatan, paninindigan at serbisyong walang patid. Patuloy kong ihahatid. Dedikasyon sa tungkulin at pagmamalasakit sa kapwa ang nagtulak sa akin mas pag-ibayuhin at mas palawakin ang serbisyong ipaaabot. Ako po si Kagawad Willie Kumilang, willing maglingkod sa inyo at sa lungsod ng Antipolo. Interes ng mga mamamayan ang higit kong pinapahalagahan. Kapakanan ninyo ang aking aalagaan, ang mapaglingkuran kayo ay aking karangalan. Attorney Manoy Ernesto Prias po, abogado na CPA pa, mata at bantay sa interes ng mga mamamayan. Ang paninindigan at pagmamahal sa bayan na naging ugat upang aking ipaglaban ang lungsod na kinalakihan. Kung kaya't aking susuklian ang serbisyong matapat, malinis at may paninindigan, ang suportang ibibigay sa aking minamahal na mga kababayan. Vice Mayor Putuleyba para sa serbisyong subok at sigurado. Kaya sa aking mga minamahal na kababayan, magkaisa po tayong manindigan upang huwag po tayong pasukin ng mga gahaman sa kapangyarihan at higit sa lahat sa dinastiya. Asensado na ang Antipolo. Maunlad at progresibo. Kabi-kabilaan negosyo. Hatid sa mamamayan ay trabaho. Higit pa dito ang kaya nating abutin. Kabalikat ang mga mamamayan. Mas madami pa tayong kayang gawin. Gusto natin lahat ng mamamayan aasinso. Kayang-kaya natin ito. Basta sama-sama tayo. Huwag tayong papayag na tayo ay maging dayuhan sa ating sariling bayan. Naniniwala po ako na sa gabay ng ating mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay at sa tulong ng Poong May Kapal, atin ang tagumpay sa Mayo 13. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Poong May Kapal. Ako po ang inyong kabalikat sa barangay at tagapagtanggol ng kababaihan para sa patuloy na programa sa nutrisyon at pangkalusugan, paghahatid ng iba pang serbisyo publiko ang siyang sagot sa kahirapan. Ito po ang inyong konsehala Loli Garcia Lat, mahal ng lahat, number 16 po sa balota. Kapakanan at benepisyo ng senior citizen akin isusulong. Ang magkaroon ng Senior Citizen Center, maibigay ang nararapat na serbisyo para sa kanila. Sa pagpapaunlad ng agrikultura, isisikapin ko maibigyan ng makabagong makinarya at teknolohiya ang magsasaka upang itaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Kaunlaran, matatamasa kapag kay Kaempoy Andrade Castumama. Number 4 sa balota. Luis na mula sa inyo, sisiguraduhin, babantayan. Investment sa Antipolo, oportunidad at trabaho para sa Antipolo. Yan ang adinsahin ko. Ako po si Estingat Labayan, pag-asa ng bayan tungo sa patuloy na kaunlaran. Number 9 sa balota. Pagpapatayo ng mga gusaling pampaunlan sa bawat barangay upang tumugon sa lumalagong populasyon ng mga mag-aaral.
pangalaga sa likas na yaman ng syudad. Ang Antipolo yung mahal ko, kay Antonio Masangkay, laging masang-akay. Number 22 sa balota. Edukasyon ang sagot sa kahirapan. Kaya naman di kalidad na edukasyon ang nais kong ibahagi sa lahat ng mag-aaral ng Antipolo. Pangarap ng kabataan ay aking bibigyang katuparan. Kahirapan ay hindi magiging hadlang para maabot ang pangarap ng bawat isa. Ako po si Alfred Sapanta, nurse ng MASA, kaibigan ng kabataan. Number 32 sa inyong mga balota. Tandaan ng isang lungsod na progresibo ay ang pagkakaroon ng isang malinis, maayos at maunlad na pamayanan. Ang mga infrastruktura ay nagsipaglakihan bilang pagpapatunay ng kaunlaran. Ngunit di natin dapat kalimutan na ang kalikasan ay protektahan upang ang susunod na henerasyon ay patuloy itong masilayan. Ito po ang maganda nating may pamamana sa ating kabataan. Ako po si Consel Edward O'Hara, ang inyong katuwang sa kaunlaran ng Antipolo. O'Hara, ang inyong Mr. Kalikasan, number 24 sa balota. Ang Antipolo ay isang progresibong syudad. Ang bilang ng populasyon ay patuloy na lumalago. Kinakailangan ng isang tiyak at direktang programa na magigiya at mararamdaman ng bawat sektor ang progreso. Tututukan po ng konsehal ang mga programang ito para higit na matikman ng mas nakakarami. Disiplina, kaayusan at seguridad ang ating tututukan. Bilang dating hepe ng CSWD at POSD, batid natin ang mga teknikal na aspeto ng mga programa. Baliwala ang progreso kung walang disiplina. Ang kasiguraduhan sa kaayusan ang patuloy na magdadala ng ating progreso. Tiyakin natin, huwag matatakot, sama-sama tayo, pababalikin natin sa binangona ng mga buhaya sa Mayo at 13. Mabuhay ang Antipolo, Roel Macapagal, 21 sa balota. Kung anong puno, siya din ang bunga. Ako po si Kagawad Bon Braga Camba ng Barangay Kupang, anak po ng buting konsehala Corazon C. Braga. Maraming salamat po sa haba ng panahon na pagsuporta niyo po sa aking ina na si Konsehala Corazon C. Braga bilang konsehal ng Antipolo City. Dahil sa utang na loob namin sa mamamayan ng Antipolo, napili namin manindigan kasama ang Mayor Nilo Leible, Vice Mayor Puto Leyva at ang buong Team Antipolo. Turismo ang hangad ko. Agandahan ng Antipolo, ipakilala sa buong mundo. Halina't samahan niyo ako. Magandang turismo, matatag na ekonomiya, sabay na pag-asenso kay Bon Braga Camba, number 6 sa balota. Diyos mabalos. Kayamanan at kaban ng bayan ang aking babantayan upang maihatid ng tama ang bawat proyekto at programa para sa mamamayan. Ang tunay na kaunlaran ay makakamit lamang mula sa maayos at matapat na pamunuan. Attorney Marchito Soronio po ang inyong abogado para sa tunay na pagbabago tungo sa pag-asenso. Number 3 po sa balota. Ang paninindigan at pagmamahal sa bayan na naging ugat upang aking ipaglaban ang lungsod na kinalakihan. Kung kaya't aking susuklian ang serbisyong matapat, malinis at may paninindigan, ang suportang ibibigay sa aking minamahal na mga kababayan. Vice Mayor Puto Leyva para sa serbisyong subok at sigurado. Kaya sa aking mga minamahal na kababayan, magkaisa po tayong manindigan upang huwag po tayong pasukin ng mga gahaman sa kapangyarihan at higit sa lahat sa dinastiya. Asensado na ang Antipolo. Maunlad at progresibo. Mabikado lang ang negosyo. Hatid sa mamamayan ay trabaho. Kabalikat ang mga mamamayan. Gusto natin lahat mamamayan ay aasenso. Higit pa dito ang kaya nating abutin. Mas madami pa tayong kayang gawin. Kaya natin to. Basta sama-sama tayo. Iboto, Team Antipolo. Laban natin ito, kaya sama-sama tayo. Dakilang lalawigan, mananatili bang sa kadiliman at abuso ng kapaligiran? Talinong kabataan na may kinabukasan, hindi na magpapadala sa mga naranasan. Ngayon ang panahon ng pagbabago, magsilbing ilaw sa lupang
hirap at di napagsihanta, at di ng pagbutihan, pagpili sa halalan, isagawa natin ang ating natutunan. Ngayon ang panahon ng pagbabago, pagsilbing ilaw sa lupang may tinatago, asing sa mga sugatan at kalikasan, bayang Rizal tayo na at magsalo-salo. Ngayon ang panahon ng pagbabago, pagsilbing ilaw sa lupang may tinatago, asing sa mga sugatan at kalikasan, bayang Rizal tayo na at magsalo-salo. Mahal na kalalawigan, tunay na panahon na ng pagbabago. Baguhin na natin ang taliwas na kaunlaran ng nakalipas na 20 taong pamumuno. Panahon na upang bigyan lunas ang mga suliranin ng pangkabuhayan sa pangingisda at sa pagsasaka. Panahon na upang bigyan proteksyon ang ating mga lupain at kalikasan. At panahon na upang bigyan natin ang ating mga anak at mga apo ng isang masaganang kinabukasan. Alam kong tayong lahat ay nauuhaw na sa pagbabago. Ngunit tandaan nyo ito, kayo ang may kapangyarihang makapagpabago ng ating kinabukasan. Maging mapanuri tayo sa ating mga ihahalal. Kung bumoto tayo ng wasto, ang pagbabago ay magiging ganap na atin. Tayo ang pag-asa ng ating lalawigan. Bumoto tayo ng tama, bumoto tayo sa linis at pagbabago. Ngayon ang panahon ng pagbabago, pagsilbing ilaw sa lupang may tinatago, asing sa mga sugatan at kalikasan, bayang Rizal tayo na at magsalo-salo. Ngayon ang panahon ng pagbabago, pagsilbing ilaw sa lupang may tinatago, asing sa mga sugatan at kalikasan, bayang Rizal tayo na at magsalo-salo. Inayos lang namin yung tent ng patay. Biglang may dumating na sasakyan, pumarada sa harap ng truck. Kinukuha yung susi. Nagtanong ako, sabi ko, bakit po? Kasi kukunin namin yung truck. Sabi ko, bakit po? Tiga Provincial Capital kami. PSD, nagpakilala. Lahat sila may baril. Yung isang naka-uniforme, nakahawak lagi sa baril. Kaya natakot ako. Sabi ko, baka nakiusap ako, baka po pwede sa barangay nyo kunin. Ay, hindi pwede. Ang order sa amin, i-pull out ang truck on the spot. Pinaandar yung truck. Hinabol ko, sabi ko, may mga gamit po kami dyan. Kinuha ko yung mga gamit ko, inilagay namin sa tabi ng kalsada. Nung in-start yung susi, iniwang kami para kaming kawawa ron sa tabi ng kalsada. Utusan lang kayo ni Governor at hindi papayag si Governor na, di ba, napag-utusan ni Governor, inireport ninyo na hindi nyo nakuha sa akin. O ngayon, pinagalitan kayo ni Governor at ang order sa inyo, kunin ninyo sa akin. Gawin po natin sa tamang pamamaraan. Tulad na sabi ko kanina, hindi kayo share. Abogado ho ako, abogado yung tatay ko. Huwag nyo kaming takutin. Alam po namin, sir, yun. At yung mga baril nyo kanina, hindi nyo dapat dinadala rito. Ang baril ninyo, ang detail niyan, hanggang probinsya lang. Hanggang doon lamang sa Kapitolyo. Ha? Yung mga ganitong klaseng panggigipit o political harassment, dapat ho ito tayuan po ng bawat taga-Antipolo. Hindi tayo dapat matakot. Ito ho yung panahon na dapat tayo mga taga-Antipolo magsama-sama. Ito ho yung panahon na dapat tayo ay tumayo at ipakita ho ang lakas at puwersa ng mga taga-Antipolo.
Huwag ho tayong matakot sa political harassment, huwag tayong matakot sa kanilang puwersa dahil mas malakas po ang puwersa ng mamamayan ng Antipolo. Hindi natin sila hinihiya. Ipinapaalala lamang natin sa kanila ang kanilang responsibilidad sa Antipolo sapagkat pinatikim natin sila ng ating pagtitiwala. Nasa ating kamay ang paghatol ng kasaysayan. Kaya naman, Oktubre 16, Martes, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Antipolo, nagtipon-tipon ng mga mamamayan para manindigan laban sa mga nasa katungkulan na nanggigipit sa bayan. Dala ang dump truck at iba pang mga kagamitan. Taas noong formal na binabalik ang lahat ng bagay na nanggaling kay Gobernador Junjun Inares. Mga bagay na binigay noon, mga bagay na binabawi ngayon na parang regalo dahil lamang sa pagtanggi na sumunod sa kanyang liderato. Mga bagay na binili mula sa pera ng mga mamamayan ng Antipolo. Nasaan ng hustisya? Sino nga ba ang tunay na may-ari ng mga ito? Ikaw ba? O ako? O ang mga mamamayan mismo? Ngulat na ang mga mamamayan, hindi na mapapapi at matatakot. Alam na nila kung ano ang tama at makabubuti sa bayan. Kilala na nila kung sino ang tunay nagmamahal at nagdilingkod ng lubos sa mga mamamayan. Dito po tayo para sumuporta sa ginawang hakbang ng ating barangay captain. Ang binalita sa akin ni Kapitan Zapanta na yung down truck ng basura na di umano ay galing sa probinsya ay pilit na kinukuha at binabawi. Samantalang ang binili ng truck na yan ay pera ng gobyerno, pera ng mamamayan ng lungsod sa Antipolo. Bakit babawiin? Ang binibigyan ng serbisyo dyan ay ang ating mga kababayan. Pag kinuha yan, of course, ay magkakaroon ng problema sa paglilinis ng ating kapaligiran. Papalitan natin yung truck basa ng basura na yan! Para lamang hindi maputol ang serbisyo sa ating mamayan. Ito ay simula pa lamang ng mahabang paglaban sa maling pamamaraan. Ganito ba ang nais manungkulan sa bayan? Babawiin ang isang bagay na kapagbibigay ginhawa sa mga mamamayan? Kung mahal mo ang Antipolo, nasa mga kamay mo ang pagguhit ng ating kasaysayan. Maninindigan ka ba o manonood na lang? Sa lalawigan ng Rizal, matatagpuan ang dalawang pamayanan, ang bayan ng Binangonan at lungsod ng Antipolo. Mga pamayanang parehong pinagpala sa mga likas na yaman na nagbibigay kabuhayan sa kanilang mga mamamayan. Ang bayan ng Binangonan na may kabuuang sukat na 7,200 hectares ay isang first-class urban municipality sa lalawigan ng Rizal. Payak at simpleng pamumuhay ang bubungad sa iyo sa bayan ng Binangonan na kung saan isa ang pagsasaka sa ikinabubuhay ng mga mamamayan. Katulad ng Binangonan, malaking bahagi din ng lungsod ng Antipolo ang laan sa pag-aagrikultura dahil sa mabundok nitong kapaligiran. Ang lungsod ng Antipolo na may kabuuang sukat na 38,500 hectares ang nag-iisang lungsod sa lalawigan ng Rizal. Nahahati ito sa dalawang distrito na kinabibilangan ng 16 na barangay. Bagamat parehong pag-aagrikultura ang pangunahing kabuhayan ng dalawang pamayanan, isang magandang industriya ng palaisdaan ang matatagpuan sa Binangonan dahil na rin sa mahabang baybayin nito na nakaharap sa Laguna de Bay. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, kasabay ng pagpapalit ng mga namumuno sa dalawang pamayanan, ang Antipolo ay mabilis na umunlad, samantalang ang bayan ng Binangonan ay nanatiling na pag-iwanan na ng kaunlaran. Isang trahedya kung iisipin na ang bayan ng Binangonan na hitik sa mapagkukunan ng likas na kayaman, ngayon ay tila napabayaan. Makikita ang kaawa-awang sitwasyon ng Binangonan sa kanilang pamilihang bayan. Simpleng bagay lamang ito, sibalit kung ating pag-aaralan, napakahalaga dahil isa ito sa representasyon ng isang patuloy na pagunlad at pag-asenso ng isang bayan o munisipalidad. Ang isang maayos na palengke ang nagiging isa sa mga benchmark ng isang umuunlad na komunidad sapagkat ito ang madalas na puntahan
ng mga mamamayan at nagiging sentro ng komersyo. Kahit mismong mga mamamayan sa Binangonan ay tuluyan nang napabayaan. Isa ang lugar sa Sitio Bilibiran kung saan sinasamantala ng mga magsasaka ang panahon ng pagkati o pagbabaw ng tubig sa Laguna de Bay upang magtanim. Subalit dahil na rin sa pabago-bagong takbo ng panahon o climate change, wala na rin kasiguruhan ang takdang ani ng magsasaka. Hindi sila binibigyang karampatang tulong upang magkaroon ng alternatibong hanap buhay at hindi umasa sa pabago-bagong takbo ng panahon. Madumi, walang kaayusang pamilihan, mga mamamayang napabayaan at mga basurang nagkalat kung saan-saan. Yan ang makikita mo kapag pumunta ka sa Binangonan. Samantala ang lungsod na Antipolo sa ngayon ay larawan na ng isang maunlad na pamayanan. Kahit saan ka lumingon sa lungsod ay makikita mo ang iba't ibang negosyo na pumasok na at namumuhunan sa Antipolo at nakapaghahatid ng kabuhayan at trabaho sa mga Antipoleño. May mga proyekto at mga programang laan para makatulong sa pamumuhay ng mga mamamayan at pinangangalagaan ng maayos ang kapaligiran. Ang Antipolo na ngayon ang pinakamaunlad at kaisa-isang lungsod sa buong lalawigan ng Rizal dahil sa magagaling na mga Antipolenyong namuno dito. Bawat isa ay nakapag-ambag ng di matatawarang kontribusyon sa lungsod. Lahat ay naisigitan kung anuman ang naibigay ng mas nauna pang namuno, kaya naman ang higit na nakikinabang ay ang mga taong bayan. Ito ang malaking pagkakaiba ng Antipolo sa Binangonan. Ang Binangonan ay pinamumunuan lamang ng ilang angkan, pinagpapasapasahan ng mag-aama at magkakapatid, kaya naman ang serbisyo publiko ay nananatili lamang sa isang antas at hindi na tinangkap ang higitan ng mga susunod na leader. Dalawang magkaugnay na pamayanan sa Rizal na magkaiba ang kinahinatnan. Patunay lamang ito na ang kaunlaran ng isang pamayanan ay hindi lang nakasalalay sa mga mamamayan. Ang kaunlaran ay higit lalong nakasalalay sa mga leader na handang maglingkod sa bayan. Isang lalaki naman ang pinagbabaril matapos umanong magpatugtog ng campaign jingle ni re-electionist Antipolo Mayor Lilo Leyble habang dumaraan ang motorcade ng katunggaliniang si Rizal Governor June Inares. Inoobserbahan pa rin ang biktima na nagtamo ng 3 tama ng bala. Saksi si Dante Perelio. Nabahiran ng karahasan ng masayasan ng pista ng Barangay Kupang sa Antipolo City matapos pagbabarili ng residenteng si Vic Taneo kaninang tanghali. Ayon sa kapatid ng biktima, bago ang pamamaril ay may sumitaw man sa pagpapatugtog ni Taneo ng campaign jingle ni re-electionist Antipolo City Mayor Lilo Leyble. Mula naman sa mga nagmo-motorcade umanong taga-suporta ni Rizal Governor June Inares. Si Inares ang makakatunggali ni Leyble sa pagkaalkalde ng Antipolo. Ito, hindi pa to. Kasi jingle ni Mayor Leyble ang ginagamit namin kanina. Gusto nila, patayin daw namin, patay. Yung mga nakadikit niya kasi yung mayor daw nila dadaan. Yung hindi pumayag ang kuya ko, umakat to sila, pinuputol nila ng sigarilyo yan. Ngayon, sabi ng kuya ko, huwag niyang tanggalin yan. Ilang minuto matapos ang alitan, nabalitaan na lang daw ni Frank na pinagbabaril ang kanyang kapatid. Bagamat stable na ay inoobserbahan pa rin ngayon ang biktima sa ospital para sa tinamong 3 tama ng bala. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Antipolo Police sa pamamaril. Yung pong opisyal na pahayag ng testigo hindi pa po namin nakukuha at on process pa po. On process po ang pagkuha namin ng mga pahayag mula po doon sa kinakala po namin testigo. Sa Antipolo naman, may mga pampasabog na nakita sa headquarters ni re-electionist Antipolo City Mayor Danilo Leyble. May news to go si Von Aquino.
Sa mismong headquarters ni re-electionist Antipolo City Mayor Danilo Leble na-recover kahapon ang isang MK2 fragmentation grenade, 3 Molotov bomb at isang smoke grenade. Kwento ng caretaker, madaling araw daw nang magising siyang masakit ang lalamunan, nagluluha ang mata at hirap huminga. Pero di niya raw pinansin ang kanyang kondisyon. Ilang oras pa natagpuan na niya ang mga nakakalat na bomba habang siya'y nagwawalis. Doon niya na rin nakita ang sumingaw na smoke grenade na siya palang dahilan ng pagkairita ng kanyang mga mata at lalamunan. Maingat namang sinuri ng Antipolo SWAT Team at Rizal Explosive Ordnance Disposal Unit ang mga pampasabog. Ayon sa mga otoridad, bukod sa pinasingaw na smoke grenade, walang triggering component ang granada. Wala ring palatandaang sinindihan ng mga Molotov bomb. Kaya tingin nila na nanakot lang ang mga nasa likod nito. Ayon naman kay Mayor Leble, posibleng sangkot dito ang katunggali niyang si Rizal Governor June Inares. Ang ganapang insidente isang araw lang matapos mabaril ang taga-suporta ni Mayor Leble na si Dick Taneo. Ang mga guro't estudyante ng isang eskwelahan sa San Mateo, Rizal. Araw-araw silang tumatawid ng ilog para lang makapasok. Bukod dito, wala ring kuryente at banyo sa kanilang eskwelahan. Tunghayan ang kanilang kwento sa report ni Salima Refran. Katatapos lang umulan nang marating namin ang rough road papuntang Sitio Casili mula sa barangay Pintong Bukawi sa San Mateo, Rizal. At dahil basa at madulas na ang daan, mahigit 1 oras kaming naglakad para marating ang ilog. Nandun daw ang mga estudyante ng Casili Elementary School at kanilang mga magulang. Dadayo daw sila sa Montalban para sa Teacher's Day. Pero imbis na mga bangka, mga interior ng gulong ang nagsilbi nilang palutang pababa ng ilog. Ang ilang goma nga, mistulang school bus sa dami ng mga batang sakay. Ang 9 na taong gulang na si JJ, lakas loob namang nilangoy ang rumaragas ng tubig. Hindi ka ba natatakot? Ang laki-laki ng tubig? Ang bilis-bilis? Hindi. Bakit? Sanay na ako. Sanay na. Ito ang kanilang sinusuong araw-araw, makapasok lang sa eskwela. Maging ang ilang residente, nagtsatsaga sa ganitong sitwasyon. Si Crisanto, isinakay maging ang kanyang sanggol na anak sa interior. Kasama din nila sa goma ang kapitbahay na buntis. Ganito talagang buhay rito eh. Halos kinalakihan na ho namin yung ganito dito. Sa patuloy na pagbuhos ng ulan, lalong lumalakas din yung agos dito sa Sitio Casili. Dito kasi nagkikita itong ilog ng Buso-Buso, saka ilog ng Montalban. At dahil dyan, nahihirapan ngayon itong mga estudyante at guro na tumawid ng tubig. Tapos yung malaking interior na po. Habang naglalakad papuntang Montalban, nakasabay namin si Teacher Sara. Hindi niya napigilang maiyak na maisip ang kanyang mga estudyante, lalo't umuulan. Pag ganitong maulan, kahit po pilitin naming pumasok, delikado rin po sa mga bata. Tapos may mga estudyante po kami na bumaliktad siya sa interior. Estudyante ko po yun mismo. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, ba't kayo nagpilit pumasok? Kasi po ma'am, sabi po nila dito daw kayo sa school. Kaya naman kahit mahigit 1 oras nang walang patid ang ulan, nagpatuloy pa rin pamuntalban si Teacher Sara. Kami, umalik na. Hindi na raw namin matatawid ang ilog kapag nagtagal. Tuwing umuulan, ganito kahirap yung tinatawid ni na Teacher Sara para lang makapagturo sa kanilang mga estudyante. Pero gaano man daw kahirap, patuloy pa rin nila itong gagawin. Lalo na't nakasalalay dito ang edukasyon ng kanilang mga estudyante. Muli namin binalikan ang Sitio Casili. Inabutan naming patawid na ng ilog ang mga guro matapos maglakad ng 2 oras. Kanya-kanya muling bitbit ng goma ang mga estudyante. Habang si Teacher Janice, lakas loob na tumawid ng ilog kahit hindi marunong lumangoy. Tawag po ng trabaho at tungkulin po natin kasi gusto ko rin po makatulong dito sa mga bata. Hirap man sa buhay, ang mga bata ganadong mag-aral. Nang makita naman ng mga bata na maganda ang pamamalakad ngayong taon na to, naging dumami po ang enrollees namin. Kami din, nakikita namin na gusto nilang makatapos, kaya kami din, willing din kami na maglakad araw-araw para sa kanila. Sakripisyo nga para sa kanilang pagpasok sa eskwela, kaya ang ilan may mga payak na kahilingan. Si Rilo, ano yung drawing mo? Bangka. Ha? Bangka. Bangka? Bakit bangka? Para hindi kami mahirapan pagtawid. Ang batang si Jerilyn, tulay naman ang iginuhit. Ang Casili Elementary School, wala mang kuryente, wala mang banyo, at gawa lang sa sawali ang mga pader.
punong-puno ng yaman. Tahanan kasi ito ng karunungan. Dumarating ang panahon na nawawala ang ating magulang. Kapag may pinag-aralan kayo, kahit anong mangyari, ay siguradong kayo magtatagumpay. Nika, anong pangarap mo paglaki mo? Teacher. Teacher? Bakit teacher? Tuturo. Salima Rafran, GMA News. Narito na ang mga problemang dapat aksyonan ngayong araw ng Lunes. Misis na nanganak sa Provincial Hospital sa Antipolo Rizal, di pinayagang lumabas dahil kulang ang pambayad. Anak ng isinilang namatay. Libing ang anak, di man lang niya napuntahan. Doble pasakit naman ang naranasan ng isang hila sa Antipolo Rizal. Namatay na nga ang kanyang bagong silang na sanggol dahil umano sa kapabayaan ng isang pampublikong ospital. Ayaw pa raw siyang palabasin dahil sa lang kakulangan sa pambayad. Narito ang buong kwento. Matinding dagok ang inabot ng mag-asawang Silvestre at Mayan Rosales ng Antipolo Rizal sa pagkamatay ng kanilang ikalawang supling. Kabuwanan na ni Mayan. Kaya naman, nang duguin ito noong ika-6 ng Abril, inakala ng mister ng mga anak na ito. Agad siyang dinala sa Rizal Provincial Hospital. Marami pong dugot na lumabas sa kanya dito sa bahay. Natakot po ako kaya dinala ko po sa ospital. 3 araw na kalipas, muling dinugo si Mayan. Nahimatay po siya. Yun na po yung pagsisarayahan namin po siya. Pero, nang ilabas ang sagol, napagalamang patay na pala ito. Pilit na tinatanggap ng mag-asawang sinapit ng anak, pero ang lalo nagpabigat ng kanilang mga damdamin ay nang hindi payagang makalabas ng ospital si Mayan dahil sa kulang nilang mahigit 5,000 pisong bayad sa ospital. Sinubukan pa raw nilang gumawa ng promissory note sa tulong ng kanilang barangay, pero hindi rin ito pinayagan ng pamunuan ng ospital. Pumunta kami dun sa ospital, dala-dala namin yung 2,000 at saka yung note namin na bali garante, cellphone, hindi po pumayag. Kaya, nang ihatid sa huling hantungan ng anak nila, hindi man lang ito nasilip ni Mayan. Naiyak na yung asawa ko, sabi niya, gusto niya na daw lumabas sa ospital. Sabi ko, wala tayong pambayad, hindi ka dito makalabas. Inalaw ng T3 si Mayan sa Rizal Provincial Hospital sa Annex. Pag may pasyente dyan natin sa nakapusto, upo ka lang doon hanggang makatulog ka dyan. Sinubukan din namin pakiusapan ng tauhan ng billing department para palabasin si Mayan. Sir, hindi po ba kami pwedeng mag-promissory note po? Actually, yung promissory note, ginagawa na namin before pero wala bumabalik eh. Ang ginawa ng pamunuan ng ospital ay malinaw ang paglabag sa Republic Act 9439. Nakasahito na mahigpit na ipinagbabawal ang pagdidetine sa mga pasyenteng walang pambayad ng bill, lalo kung pampublikong ospital. Dapat nilang tanggapin ang promissory note ng pasyente. Sinubukan namin kunin ang panig ng head ng naturang ospital pero hindi namin siya nakaharap. Siyam na empleyado ng Rizal Provincial Jail ang inaresto sa isang checkpoint sa lungsod ng Antipolo. May dala sila mga armas pero wala raw silang maipakitang mga dokumento at permit. At nakatutok po rito si Julio Segovia. Sakay ng government vehicle na ito ang siyam na nagpakilalang empleyado ng Rizal Provincial Jail nang masita sila ng mga pulis sa Comelec checkpoint sa bagong Nayon 2 Barangay San Isidro, Antipolo City pasado alas 9 kagabi. Sa inisyal na investigasyon, pinahinto ang sasakyan sa checkpoint matapos makitaan ng baril. Nakuha sa siyam na taga Rizal Provincial Jail ang 3 .45 caliber, 2 .38 caliber, mga bala nito at 2 balisong. Di ho ba nakita plain view na barel? Ando na po yung violation. Mahigpit po ang campaign namin tungkol dito. Kaya nga po may mga kabi-kabilang checkpoint po. Comelec election checkpoint. Ayon sa pulisya,
Nasa serbisyo ang naarestong 9 na empleyado ng Rizal Provincial Jail, kaya imposibleng hindi raw nila alam ang umiiral na COMELEC gun ban. Pero nang masita, nakasibilyan daw ang mga ito. Wala ring maipresentang mga dokumento at permit ng dala-dala nilang mga armas. Or halimbawa man, may permit po yun, registered po, pero wala namang gun ban exemption, may violation pa rin po. Official po ba yung lakad nila? So ang alam po kasi namin, halimbawa, ganon na, ano sila sa provincial jail, may order kung saan man. Hindi nagpaunlak ng panayam ang 9 na naaresto. Hindi rin kami pinayagang makalapit sa detention cell ng Rizal Provincial Police Office sa Antipolo kung saan sila nakapiit. Sabi ng pulisya, hindi pa rin daw nila makwestiyon ng husto ang 9 na suspect dahil wala pang abogado ang mga ito. Posible silang maharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 8294 o illegal possession of firearms and ammunition, paglabag sa Batas Pambansa No. 6 at paglabag sa RA 7166 o Omnibus Election Code. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Ayon naman sa Provincial Jail Warden ng Rizal Provincial Jail na si retired Police Senior Superintendent Wenceslao Ornido, opisyal ang lakad ng mga naarestong tauhan nila. Nakatanggap daw sila ng impormasyon na may magaganap na illegal logging activity sa Tanay, Rizal. Pero paglilinaw ni Ornido, wala raw sa utos niya ang pagbitbit ng mga armas. Alam daw nilang mayroong umiiral na COMELEC gun ban at posibleng ang 9 na tauhan niya ang nagdesisyon daw na magdala ng armas. Pero kahit opisyal ang lakad na yon, ayon kay Ornido, posibleng sampahan ng administrative charges ang mga naaresto. Pasakit para sa mga residente ng Barangay Daraitan sa Tanay, Rizal at pati na rin sa mga motorista ang daan mula Marcos Highway Crossing sa Tanay patungo sa Barangay Daraitan na hanggang ngayon ay hindi pa rin naayos ng Rizal Provincial Government. Nangako ang gobernador ng Rizal na si Junjun Inares sa mga residente ng Barangay Daraitan na ipaayos nito ang nasabing kalsada dahil nakapaglaan na ang Department of Budget ng 168 million para sa improvement ng kanilang kalsada. Ngunit hanggang ngayon ay nagtitiis pa rin ang mga residente at motorista sa kalsadang malubak, maalikabok at kapag tag-ulan ay puro putik. Ayon sa residente ng Barangay Daraitan, halos lahat ng mga nakatira doon ay pagsasaka ang hanapbuhay. Malaking tulong sa kanilang kabuhayan ang pagkakaroon ng farm-to-market roads, kung saan sa pamamagitan ng maayos na kalsada, mas mabilis at mas madaling maibababa ng mga magsasaka ang kanilang produkto sa pamilihan. Kung kaya't nagsusumamo ang mga residente ng Barangay Daraitan, Tanay. Sana'y magkaroon na ng katuparan ng kanilang kahilingan sa provincial government na ilabas na ang pondong aprobado ng Department of Budget para sa pagpapagawa ng kanilang kalsada. Ayon pa sa ibang residente, mayroong bahagi ng Daraitan Road ang sementado, subalit nagmula pa ito sa pondo ni na Senador Loren Legarda at Jinggoy Estrada kasama si Gibo Teodoro na tumakbo bilang Pangulo. Subalit sa panig ng provincial government, wala pa itong naiaambag
para sa pagsasaayos ng 9 kilometrong kalsada mula sa Marcos Highway Crossing patungo sa Daraitan Barangay proper. Subalit sa panahon ng tagulan kung saan tumataas ang tubig, hirap pa ring makatawid ang mga mamamayan sa mapanganib na ilog kung saan buhay ang nakasalalay sa pagsubok na pagtawid. So ate, halimbawa ang tubig tumataas hanggang dito, ano yung mga na-experience niyo kahirap, lalo na sa estudyante o sa residente? Yung ano po, yung pag tumataas po yung tubig dito, lalo na po dito sa ano namin. Hindi po kami nakakapasok, tapos bumabagsak po kami sa exam kasi hindi kami nakakapasok. Tapos pag bumabara dito, wala din po nakakapag mag-jeep kasi ganun po yung ano dito, lalo na kapag bumabagyo po. Tulad nito po, ano po, yung parang gumuho po yung lupa. Tapos wala pong nakakabiyahe dito. Kahit yung tulay po nasisira po yan. Lahat po ng ano dito ng mga bahay sa tabi-ilog inaanod. Tsaka po lagi pong may naaanod sa mga tao. Pag tumatawid po sila na hindi nila kaya. Ay, may namamatay? Opo. May namamatay po. So ano yan? Wala bang sa provincial government ito? Ano bang anong plano dito? Wala bang nababalitaan na project? Wala po. So parang hindi pa rin pinapansin ito to? Hindi. Kahit nga po malapit na naman yung botohan. Hindi po nila inaano. Okay. So, yung tulay na yun, ditanggal yun no? Opo. Pag malakas ang ulan, tinatanggal nyo yun. So, tulong-tulong kayo nagtatanggal. Opo. Tapos ito, gawa ng barangay. Opo, inaambag-ambag. So, wala pa rin ang provincial government? Wala pa. Wala pa rin ambag? Wala pa. Okay. Pagka tumaas na yung tubig na mula na galing doon po, paano po, ano yung mga pasakit, mahirap na ginagawa sa residente? Itong mga anak ko hindi nakakatawid. Dahil itong mga anak ko, itong mga apo ko yung nag-aaral, 3 pa naman na kami nag-aaral. Absent yan. So, nagbabayad pa kayo ng bangka? Ay, no, yun, nagbabayad. Kasi talagang mataas ang tubig. Pag naman napakalaki at tubig, 2 tao lang ang laman ng bangka. Kaya nang 2 rin ang isa sa una, pinahuli. Kaya nang pagka lumabog ang bangka, hindi mahagod ng natawag ng bangkero. Katulad nung araw ng araw yun, may nalunod na dito. Itong ilog na ito. Pero ito lang tao ito, kinilunuran. Sa puntong ito, damang-dama ng mga residente ng Barangay Daraitan na sila ay napabayaan ng pamahalaang lalawigan ng Rizal. Hindi nakakaano. Pag siraan daan, mahirap po magdala ng mga kalakal. Tapos pag baha, hindi ko nakakaano yung driver kasi taga-Daraitan po eh. Pabalik-balik. Provincial government. Kasi sila may ako no? Ganun lang din po. Tsaka yung mga local ano? Minsan, lalagyan ng project, ganun, hanggang ganun lang, hanggang plano, wala naman pong natutupad. Para ano po, kahit lumakahilo, makakalabas-pasok ang tao. Kung may aksidente sa loob na emergency, makakalabas. Pag ano kasi malaking ilog, na may emergency, hindi pwede magtawid ng bangka. Masyadong lalo pag mamamatay na lang dun sa loob.
Sa aking mga kababayang Antipoleño, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mayor Nilo Leyble ay muling kumakatok sa inyo ng pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayang Antipolo. Ang ating pong lungsod na Antipolo ay naharap ngayon sa isang pagsubok sapagkat ang lumalaban po sa akin sa pagkaalkalde sa darating na halalan ay hindi taga-Antipolo. Walang kapamilyang naninirahan sa Antipolo at hindi pa bumoboto sa Antipolo kailanman. Dahil sa aking pagmamahal sa lungsod ng Antipolo at sa aking mga kababayan, ay kailangan kong tumakbong muli upang ipagpatuloy ko ang panunungkulang ipinagkatiwala sa akin para sa patuloy na kaunlaran ng ating bayan. Alam ko po na ang lumalaban sa akin ay mas masalapi at mas makapangyarihan. Subalit naninindigan po ako dahil ayaw ko pong tayo ay pasukin ng isang tao na kailanman ay hindi naninirahan at hindi namumuhay sa Antipolo at higit sa lahat ay pasukin po tayo ng dinastiya. Sa aking pag-aaral, nakita ko na sa lahat ng bayan dito sa Lawigan ng Rizal, ang Antipolo ang pinakamaunlad at ito ay dahil sa magagaling na taga-Antipolo na naunang namuno sa atin. Hindi po natin kailangan ng isang hindi naninirahan sa Antipolo upang tayo ay pamunuan at nangangakong paunlarin ang ating bayan. Ang kanila pong bayang Binangonan na pinamumunuan nila na mahigit na 40 taon ay hindi umuunlad. Maging ang lalawigan ng Rizal na dati ay pinakamaunlad sa buong Pilipinas na pinamumunuan nila na mahigit 20 taon ay napag-iwanan na rin. Wala pa po silang napapatunayan sa Antipolo maliban sa covered courts, arko at waiting sheds na may nababasa na kanilang mga pangalan. Kaya nga po bago nila paunlarin ang Antipolo, paunlarin muna nila ang Binangonan na kanilang pinanggalingan. Napatunayan ko na po dito sa Antipolo na ang isang anak na mahirap ay maaaring mamuno basta't may angking talino, puso at damdamin na maglilingkod sa bayan. Kung magkakamali po tayo sa pagpili sa darating na halalan, papasok na po ang kinatatakutan nating dinastiya na pipigil sa ating kaunlaran at magwawakas sa pangarap ng ating mga kabataan na mamuno sa ating sariling bayan. Alam po natin na magpapalitan na lamang sila sa posisyon gaya ng ginagawa nila sa Binangonan at Lalawigan ng Rizal. Kaya sa aking mga minamahal na kababayan, huwag sana po tayong pasisilaw sa ningning ng salapi at maniniwala sa kanilang mga pangako. Magkaisa po tayong manindigan upang huwag tayong pasukin ng mga gahaman sa kapangyarihan at higit sa lahat sa dinastiya. Huwag tayong papayag na tayo ay maging dayuhan sa ating sariling bayan. Naniniwala po ako sa gabay ng ating mahal na ina ng kapayapaan, mabuting paglalakbay, at sa tulong ng ating poong may kapal, atin ang tagumpay sa Mayo 13. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng poong may kapal.